This is a 20-item test. These are just simple mathematics from various reviewers for those who are going to take AFPSAT, College Entrance Test, Civil Service Exam, NAPOLCOM or PNP, or any exam na merong mathematics. Kasi ito yung basic na mga problem solving. To those who are new to my channel, lahat ng mga tutorial videos natin dito ay galing lang din sa mga posts sa FB group, mga PM galing sa ating mga followers, at marami sa mga videos natin na sinagutan ko ay literal na lumabas na dati sa actual na exam. Pero as I always said, never, as in never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong kundi yung paraan kung paano natin yan sinagutan. Example lang, meron tayong mga tutorials regarding sa ratio and proportion. As in, meron din akong video na lumabas talaga literal yung lahat regarding sa ratio and proportion na yon. Pero huwag niyong i-memorize yung sagot kasi hindi yan nakakatulong kundi yung paraan kung paano natin yan sinagutan. Kasi hindi yan nawawala yung ratio and proportion. At sa next na exam, malaking posibilidad na lalabas pa rin ang ratio and proportion pero iba na yung mga numbers doon. Iba na yung story. Pero ganun pa rin yung pagkasagot, yung paraan sa pag-solve nito. Now, you have to answer this 20-item test first. If you need more time sa kada item dito, just pause the video. After the test, I will give you the detailed solutions and you will grade yourself. Like kung 20, excellent. 18 to 19, very good. 16 to 17, yung score mo ay good. Pero kung 15 below, needs improvement. Kailangan mo lang talagang mag-review ng mag-review. Kasi yung isang tamang sagot, sayang eh. Sayang yung isang tamang sagot. Napaka-importante yun. Now, let's begin this 20-item test. Now,
Now, let's solve them one by one. Number 1. A car averages 27 miles per gallon. If gas costs $4.04 per gallon, which of the following is closest to how much the gas would cost for this car to travel 2,727 typical miles? Doon muna tayo sa shortcut. Since ang total na miles ay 2,727, bali 2727, kung i-divide mo yan ng 27, that is equals to 101. Tapos itong 101 ay i-multiply natin dyan, and that is, ganito lang ang pag-multiply niyan. So this is 04, tapos meron niyang dalawang decimal, 1, 2. So ang sagot dito ay letter A, 408.04. Ngayon, doon tayo sa detalye para maintindihan yung ginawa natin sa shortcut na ito. Let's read the problem again. A car averages 27 miles per gallon. Kada 27 miles, makakonsume daw siya ng 1 gallon. At ang 1 gallon ay 4.04 daw ang price ng kada gallon. Ngayon, ang travel niya ay 2,727. I-divide muna natin yan ng 27 para makuha natin kung ilang galon ang makonsume niya. Now, ang pag-divide ay ganito. 27, i-divide natin ng 27. Ito, 27 lang naman yan siya, so that is 1. 1 times 27 is 27. Diba? I-drop muna natin si 2. 2, 0 yan siya, kasi ilan bang 27 sa 2? Wala. 0 times 27, so that is 0. 2 minus 0 is equals to 2. I-drop mo ulit si 7. No, 27 ulit tayo, kaya 101. Ang sagot dito, meron tayong 101. Ngayon doon naman sa pag-multiply. Bali, ang makonsume niya ay 101 gallons. If a gas cost 4.04, so isulat natin si 4.04 per gallon. Ilang lahat ng gallon? 101. So, i-multiply natin yan. Since 1 lang naman yan, 4 times 1 is equals 4. 0 times 1, 0. 4 times 1 is equals to 4. Tapos ito ay 0. So, lahat naman yan ay 0. Next, 1 pa rin, kaya kopyahin natin siya. So, anong ginawa natin ito? Pareho lang din dito. I-add na natin yan. This is 4. Drop mo yung 0. 4 plus 4 is equals to 8. This is 0 and 4. Pareho lang din. Ang decimal, 1, 2. So, galing dito, 1, 2. Kaya ang sagot dito ay 408.4. Pangdagdag kaalaman lang sa ginawa nating shortcut dito. Example, kung halimbawa ay puro yan 12, 12, tapos i-divide ng 12. This is equals to 10101. Anyway, let's proceed. Number 2. Two angles of a triangle measures 15 degrees and 85 degrees. While reading this, mas magandang nag-add ka na sa mind mo. What is the measure of the third angle? And the answer here is 80 degrees. Ganun lang siya kadali. Paanong ganun lang nga siya kadali? While reading this, yung dalawang angles daw ay 15 at 85, and that is equals to 100 degrees. Constant sa mga angles, yung total angles ng triangle ay 180 yung total. Constant yan siya. Kahit anong shape pa yun, ma-right man siya, or maganyan man siya, or whatever, ang total angles nila ay 180 degrees. Yung dalawang angles daw ay 15 at 85. Ang total niyan ay 100.
So 180 degrees minus 100 degrees, and that is equals to 80 degrees. Kaya yan na yung sagot. Next, number 3. 4/7 of a number is 84. Find the number. Shortcut ulit tayo. 84 divided by 4, and that is equals to 21 times 7, and that is equals to 147. Ngayon, doon na tayo sa detalye para maintindihan nyo yung shortcut dito. 4/7 of a number is 84. Kopyahin si 4/7. Ang of multiplication yan siya. Let n be that number, n. Ang is equal yan siya. Tapos kopyahin si 84. Yan na yung equation sa problem na ito. Ngayon, i-keep natin si n dito. Since si 4/7 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 84. So 84 divided by 4/7. Huwag kalimutan kung paano mag-divide ng mga fraction. Itong 84 na ito, whole number yan sa lahat ng mga whole numbers, automatic meron yang 1 as denominator. Pwede mo namang i-ignore mo lang yan. Then, kopyahin muna natin si n. Kopyahin si 84. Ang division maging multiplication. Reciprocal ni divisor, 7/4. Na pwede na natin silang i-multiply. Dalawang paraan dito. Pwede mo mang i-divide mo na to. 84 divided by 4, and that is equals to 21. Tapos 21 times 7 is equals to 147. Isa pang paraan, 84 times 7 kasi numerator to numerator, and that is equals to 588. 588/4, and that is equals to 147. So, ang sagot dito ay 147. Next, number 4. Which of the following fractions is equals to 5/6? Ang gagawin natin ay isa-isahin natin ito. I-rewrite lang natin para klaro sa inyo. So, we have 20/30, tapos 25/30, and then 15/24. Isulat din natin si 5/6. 5/6 para lang maklaro sa inyo yung gagawin natin ngayon. Ganito ang gawin natin. 40 divided by 5, and that is equals to 8. Now, yung 8 na yan, i-multiply natin yan, and that must be 54 man yan. Ang sagot dito ay 48. So, eliminate natin yan siya. Next, 20 divided by 5, and that is equals to 4. 4 times 6, 24 siya. So, hindi siya 30. Next, 25 divided by 5, and that is equals to 5. 5 times 6 is equals to 30. Pareho silang 30, kaya ito na yung sagot, letter C. Tingnan din natin yung letter D. 15 divided by 5, and that is equals to 3. 3 times 6 is equals to 18. Hindi sila pareho, 24 kasi yan. So, ang sagot dito ay letter C. Next, number 5. If you purchase 2 stamps costing 60 centavos each, and you gave the cashier 2 pesos, how much change should you receive? Ang sagot dito ay 80 centavos. Kailangan pa bang i-detalye natin kung paano? Dalawang 60 centavos. So, piso at saka 20 centavos. Yung pera mo ay 2.
So, i-minus mo yan. Ang natitira mo na lang ay 80 centavos. Next, number 6. A DVD player with a list of 100 pesos is marked down 30%. So, ilan na lang? Yung 30% dyan sa 100 pesos. Nag-mark down na. 70 pesos na lang siya. If John gets an employee discounts of 20% off the sale price, ito yung sale price, 20% discount siya, how much does John pay for DVD player? 7 times 8, and that is equals to 56. Dahan-dahanin natin. 20% yung discount. So, ang natitira na lang ay 80%. Saan galing yung 80%? Yung kabuuan nito, that is 100%. Minus 20% kasi ito yung discount. So, ang babayaran na lang ay 80%. So, 80% of 70. Kaya, i-multiply natin yung 80% na yan. I-convert natin to decimal, that is 0.8. Shortcut. I-move natin si decimal dito, once. So, once din, isang 0 din ay cancel natin dyan. So, matitira mo na lang si 7 at saka si 8. 7 times 8, and that is equals to 56. Kaya ang sagot dito, 56. Next, number 7. Which fraction is equals to 0.20%? This is the same as 0.2%. Or 1/5%. So therefore, pwede tayong mag-solve in 2 ways. Doon muna tayo sa 0.2%. Para ma-cancel si percent, mag-move tayo ng twice to the left side itong decimal na to. Twice. 1, 2. So nandito na si decimal. At ang space, lagyan mo ng 0. I-drop mo na si percent sign. So, bali, this is 0.002. I-convert natin to fraction. Ilagay mo si 2 sa taas. Over, yung denominator mo, lagyan mo ng 1. Now, count. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now, this is 2 over 1,000. Hanapan mo ng greatest common factor para ma-list natin yan. Ang greatest common factor ay 2. 2 divided by 2 is equals to 1. 1,000 divided by 2 is equals to 500. Kaya ang sagot dito ay 1 over 500. Now, doon tayo sa 1/5%. Saan galing yung 1/5? That is 0.2%. Ito mismo, 0.2%. 0.2, 0.20%. Pariho lang yan siya. Basta after sa decimal, yung mga zeros na yan, kung wala na siyang kasunod na number 1, 2, 3, kung 0 lang yan, pariho lang itong dalawa. Pwede mo yang i-cancel na lang. So now, 0.2% is the same as 1/5%. Kasi itong 0.2, that is 2, tapos 1. 1. So, 2 over 10. Hanapan ng greatest common factor, which is 2. So, that is 1 over 5. Tapos, huwag kalimutan yung percent sign, kaya 1/5%. Kapag sinabing percent, that means per 100. So, therefore, 1/5% means 1/5 per 100. Ang per na yan ay 1/5 divided by 100. Now, division of fraction. Kopyahin si 1/5. Ang division maging multiplication. Ang divisor reciprocal niyan ay 1 over 100. Now, pwede na tayong mag-multiply. 1 times 1 is equals to 1. 5 times 100, and that is 500. Kaya ang sagot dito ay
1 over 500. Next, number 8. A mango is cut into 10 slices. If Eric ate 7 slices and his sister ate 2 slices, what part of mango did they eat? Ang sagot dito ay 9 over 10. Kapag ganito yung tanong, yung denominator natin ay yung total. Ang total ay 10. Now, yung numerator naman natin ay kung ilan yung na-consume nila. Si Eric ay 7. Ito namang sister niya ay 2. So that is 7 plus 2 is equals to 9 at kopyahin yung denominator natin or yung total na 10. Kaya ang sagot dito ay 9 over 10. Next, number 9. Sarah is twice as old as her youngest brother. If the difference between their ages is 15, how old is her youngest brother? Ngayon, kapag praktisado kayo sa mga age problem or yung mga finding the value of x and y, madali lang ito. Ito yung sagot, 15. Paano yan? Dahan-dahanin natin. Si Sarah daw, sulat natin si Sarah. Ang edad daw ni Sarah ay twice as old as her youngest brother. So yung brother ni Sarah, let B be the edad sa brother ni Sarah. Si Sarah ay twice as old as her youngest brother. So twice means 2 times edad ni brother. If the difference between their ages, ang ibig sabihin ng difference ay i-minus natin yan. Edad ni Sarah minus yung edad sa youngest brother ni Sarah. 2B minus B. Ito yung edad ni Sarah, ito naman ang edad ni brother. Ang difference nila daw ay 15. Now, ipagsama natin yung mga like terms. Mga like terms man yan siya. 2B minus B, and that is equals to B. Bali, dalawang B daw, kuhanan ng isang B, B na lang ang natira. B is equals to 15. Yan na yung value ni B. Bali, si brother ay 15 years old. Next, number 10. What is 3/5 of 50? 3/5. 3 over 5. Ang of multiplication yan siya. At i-multiply natin sa 50. Dalawang paraan. Pwede mo yang i-cancel and this is equals to 10. 3 times 10 is equals to 30. Kaya ang sagot dito ay 30. Another way, 3 over 5 times 50. Lahat ng mga whole numbers, huwag niyong kalimutan na ang denominator dyan ay automatic na 1. Kaya numerator to numerator, and that is equals to 150. 5 times 50 is equals to 150. 150 divided by 5, and that is equals to 30. Kaya ang sagot dito ay 30. Number 11. Which prime number occurs after 31? Anong ibig sabihin ng prime numbers? Any numbers na ma-divide lang by 1 at itself. Bali, ang mga factors dito sa prime numbers ay 1 at itself. Tulad nitong 31, ma-divide lang yan siya ng 1 at 31. Yan lang yung mga factors dyan. Kapag more than na sa dalawang mga factors, ang tawag dyan ay composite numbers. Anong next sa 31? 32. Ang 32 ay composite number yan siya kasi maliban sa 1 at 32, meron pa yang
ma-divide pa yan ng 2. So, composite number yan siya. Ang next ay 33. Si 33 naman ay composite number pa rin kasi ma-divide siya ng 11. Hindi lang 1 at 33 kasi ma-divide pa siya ng 11. So, pwede rin 3. Next, 34. Under pa rin siya sa composite numbers. Kasi yan ay even number. Sa composite number, lahat ng even numbers ay nasa composite numbers. Except lang sa 2. The only even number na under siya sa prime number. Kasi yung 2 ay meron lang siyang 1 at 2 na mga factors. So, can only be divided by 1 or itself. Kaya, siya lang yung prime number na even number. Next sa 34 ay 35. So, lahat ng multiple of 5 ay composite number except lang din sa 5. Kasi yung 5, yung mga factors niya or you see 5 ay can only be divided by 1 at itself. Kaya, prime number si 5. After sa 5, yung 10, 15, 20, 25, katulad dito sa 35, ay mga composite numbers na yan siya. Next, 36, even number din siya, so composite siya. Anong next sa 36? 37. Si 37, under siya sa prime number kasi 37 can only be divided by 1 at itself. Yung itself niya ay yung si 37. Ma-divide lang siya ng 1 at ma-divide lang siya ng 37. In other words, yung mga factors ni 37 ay 1 lang at itself. So, ang sagot dito ay letter B. Another way. Tingnan mo na lang sa choices. 35, hindi yan siya prime number. So, eliminate mo yan. Si 33, hindi rin siya prime number. So, eliminate mo. Lalo naman si 34, hindi siya prime number. Kaya, eliminate din natin. Ang natitira na lang dito ay si 37. Next, number 12. Combined terms. Ibig sabihin, yung i-combine natin yung pareho lang. So, we have 12A minus 16A. Dapat itong sign na yan ipagsama. Next, yung isa naman ay 26B minus 4B. 12A minus 16A, kopyahin si A. 12 minus 16, mas malaki si 16. Tapos doon tayo sa minus. This is negative 4. Now, kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, please see description ng videong ito. Next, 26b minus 4b, and that is equals to 22b. Now, ipagsama na natin yung dalawa na yan. Unahin natin yung may a. So, that is negative 4a plus 22b. At ito na yung sagot, letter C. Next, number 13. You are lying 120 feet away from a tree that is 50 feet tall. You look up at the top of the tree. Approximately how far is your head from the top of the tree in a straight line? Para ma-picture out nyo, i-drawing natin. Ito yung tree. Diba? Ito yung tree na yan. Ito yung pinaka-top sa tree. This is 50 feet tall. Tapos, ikaw ay nakahiga dito. Ang distance naman dyan ay 120 feet. And the question is, approximately how far is your head from the top of the tree in a straight line? Ito yung straight line. Don't forget
yung Pythagorean theorem, which is a squared plus b squared equals c squared. So, ito yung a natin. This is b. At hinahanap natin ay ito. A squared, so this is 50 squared plus yung b natin ay 120 squared equals c squared. 50 squared, or dito ka mag-focus sa 5. 5 times 5 is equals to 25. Tapos yung 0 na yan, dalawang 0. Ganun lang siya kadali. 12 times 12, and that is 144. Tapos dalawang 0. Ganun lang siya kadali. 120 squared is equals to 14,400. So, c squared. I-add na natin itong 2,500 plus 14,400. So, this is 900. So, this is 16. 16,900 equals c squared. Ang hinahanap lang natin ay yung c. So, kailangan nating square root ito para ma-cancel out itong squared natin. So, kung mag-square root ka dyan, dapat mag-square root ka rin sa kabila. So, square root of c squared ay c na lang. Kasi cancel out na yung square root na yan at itong squared natin. Next, square root of 16,900. Napapansin nyo ba na itong 169 ay perfect yang ma-square root? So, ang gagawin natin itong dalawang 0 na yan, magiging isa na lang. 169 ang square root niyan ay 13. So, yan na yung sagot. 130. So, 130 feet. Para sa detalye kung paano mag-solve ng square root without using any calculator, please see description ng videong ito kasi meron na tayong na-upload niyan. Next, number 14. Ilang 0 ba to? 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Ito na yung sagot. Letter C. Isa-isahin natin ha. 0, 0, 0, 72 times 4 na 0. Pag-cancel tayo ng mga 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Remember, 4 ang kinancel natin. So, mag-move din tayo ng 4 decimal places going to the right. Kaya ngayon, nandito na si decimal. Kaya this is 7.2. Hanggang dito na lang muna. Para sa number 15 hanggang number 20, abangan sa next na video. Thank you for watching and God bless.